Hi guys! Good morning! Good morning! Magandarang araw sa inyo pong lahat. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli, nagbabalik. Nagmamaganda ninyo ka-chismosang Kim Pao upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kim Chiu and Paulo Avellino. And para nga po sa umaga pala, aga-aga. Para sa umagang ito ang ating chika na ating pag-uusapan ay may kinalaman dito po sa paayuda ni Kim Chiu and syempre tungkol dito sa toothpaste endorsement ng Kim Pao. Hoy, grabehan yun. Isa nagmula yun. But before that, sa mga di pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell para mag-updated ka at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balitang may kinalaman kay Kim Chiu and Paulo Avellino, sagot na nga natin yan. And gayon nga mga kakiba, unahin natin pag-usapan itong komento ni Miss Soledad Riodique. Magandang umaga pa rin sa'yo kahit ganito. Sabi niya, Gandara, sometime you are on Paulo's side. That's why I don't believe you. Uy, bakit naman ho gayon? Kanino ho pala ako mapanig? Di syempre kay Paulo Avellino. Abay, syempre ako kuwan, Kim Pao, ay alam nga namang hindi ko panigan itong si Paulo Avellino. Kanina po pala ako mapanig kung gayon. Anyway, sabi niya dito kasi, that was birthday of Kimi. That was happen. Paulo is like, ano daw yun? That maniakis. Some don't trust him. Only Kim, Lin lang naman siya. Anyway, I love you pa rin, Miss Soledad, kasi mahal mo itong si Kim Chiu. Talagang siguro, ano ka lang, individual fan of Kimi and kay Paolo, medyo alinlangan ka. Sabi niya dito, nalinlang na naman si Kim. Naku, ayoy, sana naman po hindi. Pero naniniwala po kami kay Paolo Avellino na aalagaan, mamahalin niya ang kanyang prinsesa. And I hope kung mahal nyo rin po si Kimi, mahalin nyo rin po yung mga tao na nakakapagpasaya sa kanya at mahal po niya sa buhay. And if belong doon si Paul Avellino, tanggapin po natin. And kung meron po tayong mga pag-aalinlangan, maaari naman po na magbigay lang ng advice. At the end of the day, hindi po natin dapat kailangan kontrolin ang buhay nung dalawa. Gets po, mga kakordapia? Anyway, sabi naman po dito ni Miss Maria Teresa Hernia, magandang umaga din po sa inyo na panood ko po yung vlog na yan at may ginagawang prank dyan si Ivana kay Paulo. Kinausap po niya yung tendera sa mall na ipaprank daw po niya si Paulo. Yun na nga po, binigyan po si Paulo ng 500 pesos para ipamili ng damit yata yon. Ngayon po, doon po sila napunta sa nakausap ni Ivana na tindera at doon na nga po nag-umpisa yung gagawing prank ni Ivana. Alam naman po natin si Pau, basta matanda ay masyadong magalang po si Pau. At doon na nga po nag-umpisa ang prank ni Ivana. Ha ha ha. Ang saya nga po nung prank ni Ivana na yon. Oo nga po, kung tutuusin guys, kung naiintindihan, nauunawaan niyo yung context, ang saya-saya po nung vlog na yun. Kaya naman, guys, panoorin niyo kasi ng buo yung vlog, hindi yung maikling clip lang yung napapanood, nakikita niyo, tas maniniwala kayo agad-agad sa chismis. Hindi po nagde-date yung dalawa, lilinawin natin, hindi po, wala pong relasyon or kaugnayan si Paulo kay Ivana Alawi, nag-collab lang po talaga sila sa vlog. Try niyo pong panoorin, matutuwa din po kayo kasi labas na labas doon yung tunay na pagkatao ni Paulo na magalang lalo na po sa medyo may edad na naman talaga. Totoo naman talaga si Paulo. Pagbigyan na lamang kasi respeto pa rin natin kahit mata pobre dahil mas matanda pa rin yan sa atin. And pakiusap lang, wag po tayong mai-insecure dahil si Kim Chiu naman ay lamang na lamang sa puso ni Paulo Avellino kaya kahit siguro may maglandi sa kanya, hindi naman uubra. Samantala, sabi naman dito ni GinggingElyerina, magandang umaga sa inyo. Huwag tayo maniwala sa mga issue-issue kung ano-ano na lamang ang lumalabas. Kung solid Kim Pao tayo, huwag basta-basta maniwala.
kung galing kay Kim and Pao. Yun ang paniwalaan natin. Di ba sabi nga ni Paulo, patibay na ng patibay ang samahan nila ni Kim. Kaya para sa akin, hindi ako maniniwala sa kahit na ano pang issue. So, yun na nga. Basta nanggaling na kay Paulo, patibay sila ng patibay, period. Doon pa lang, wash out na yung mga negative issues. So, yun yung paniwalaan natin. Patibay ng patibay, basta po ang Kimpaw. Samantala, dumako naman nga po tayo dito sa reaksyon ni Paolo sa tweet ng isang fan tungkol sa ngipin ni Pau kasi at least ngayon tweet po yun ni Ate Tess kung di ako nagkakamali. Kasi ngayon nakikita na po natin ang ngipin ni Paolo na kung dati-rati ay lagi pong nakaikom. Ngayon, sa sobrang saya niya, full of energy, yung baterya niya, katabi niya ay nakikita na po yung ipin. 12 ipin nitong si Paulo Avellino. Hoy, nakapagbilang na ba ang lahat? Si Kim Chu, binilang talaga niya. Uy, pero, alam nyo guys, dahil na-focus tayo sa ngipin ng Kim Pao, eto nga, oh wow, apakaganda. Bagay na bagay nga raw po na maging endorser ang Kim Pao ng toothpaste. Uy, nananawagan naman po kami sa toothpaste company dyan. Baka naman, gawin niya endorser si Kim Pao na ng toothpaste. Bagay na bagay. Huy, sabi nga po dito, reaction ng mga fans, pwedeng model sa toothpaste, ang linis at ang ganda ng ngipin. Kunin sana silang endorser ng toothpaste, ang ganda ng ngipin. And kapag nakuha po ang Kimpaw, nako ay nagbunga ang ating pagdarasal. Yan ang tinatawag na the Kimpaw's effect. Talaga naman, Kimpaw's effect. Sabi naman dito, paalala lamang po ha, ito po'y katuwaan lang namin dahil sila po ay making happy pill or aming happy pill. Kahit wala silang ganap po, nga kahapon tahimik sila, ano? Si Kim nasa showtime lang. Pero kahit tahimik ang Kim pa, wala silang ganap ngayon, ka kanila pa rin or sa kanila pa rin nakafocus ang aming pansin dahil ayaw namin mangapit bahay. Salamat po sa pag-intindi. Sa true ka dyan. Sabi naman dito, kahit ipin ni Pao pinagkakaguluhan, dampi ng kanilang kamay ni Kim, sold na. Para sa mga avid fans nila, gaya ko, hehe, anong says ninyo? Sabi naman dito, 12 nga, samantalang dati hindi niya nalalabas ang ngipin niya, mag-smile. Napaka-nonchalant kasi. Samantala, dumako naman nga po tayo dito sa mga paayudang pictures ni Kimi. Ayan. At hindi maiwasan ng mga fans na mukhang dinner date ito ng Kim Pao. Ayan, kasama niya si Paulo Avellino at ang kanyang photographer ay walang iba kundi si Paulo Avellino. Pero throwback photos po ito ni Kim Chu na kanyang ipinost sa SOCMED upang i-share na yung gamit-gamit yung bag from Little House Bunny PH nga po niya. And sabi nga po niya dito sa kanya pong caption, just a little throwback because why not? Hihi, sharing some random moments with my House of Bunny bag. House of Bunny bag in Treasure 22. I love how it comes with both long and short straps. Super versatile. Honestly, it's my go-to whether for myself or as a thoughtful Christmas gift. Check out the link in my bio to shop. So, ayun, napakasipag pa rin talaga nitong si Kimi, ano. Anyway, dahil dyan, mga throwback photos di umano ni Kimi. Ano po, ang mga fans, nawiwindang. Siguro, sino daw ang kasama dito ni Kimi mag-date? Parang date ito. Pero syempre guys, wag na nating panghimasukan sino man po kasama ni Kimi, family niya, team niya, or gala niya lang. Wag na po natin panghimasukan na let's just be happy with Kim Chu. So, give them some privacy. Samantala, ano naman, tawag dito, may sasabihin ako eh. Bili na lang kayo ng bag ni Kimi
Punta lang po kayo sa kanya account, i-click nyo lamang po yung link na nakalagay doon or pwede naman kayong mag-walk-in, punta mismo sa kanyang shop, 'di ba, para bumili. Uy, grabehan 'yon. Para kasama na rin natin si Kim Chu pag meron tayong bag from her shop. Anyway, hanggang dito lang muna ating update. Maraming salamat sa pakikinig and magandang umaga sa inyong lahat. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Maraming salamat.